Nako, Senator Bongo, delikado na ngayon, no? Ipapa-aresto nila sa ICC kasama si Senator Robin Padilla, no? Antindi po, no? Mangyayari ngayon, no? Ito yung mga pinupo siguro ng vlogger na meron silang sorpresa at meron silang pasabugin yung mga kalaban na aarestohin bigla siguro, no? Alam natin na talagang impeachment na to, paparating na, no? Paparating na sa malapit na matapos, no? Pang 50 na yata ang trial ngayon, no? Pero syempre nangangamba yung mga itaas na si Sara ay baka magpatuloy at hindi ma-impeach, no? Kasi ang desisyon po niya, pinakapinali po niyan sa Senado na yung 16 votes. Pag hindi umabot dyan, ay wala, baliwala. Sayang lahat ng ginastos. Isipin nyo ang sa akin lang sa 25 million yata ginagastos dito sa kada araw yata o basta milyon, palagay natin milyon. Ay ilang araw na, ang laki na ginagastos. Sa tingin nyo, papayag ba sila na hindi ma-impeach si Sara? I-impeach talaga ni Sara, pero nasa batas kasi 60 na senador ang dapat magboto. Kaso hindi aabot, kahit anong gawin mo, hindi aabot. Kaya ang gagawin nila, puro paranakot at talaga ipakukulong para bumaba lang yung boto. No? Kasi sigurado yung mga pinklawan, boboto yung kay Sara na yes na talagang i-convict nila No? Yung iba, kukondisyon nila, patakutin nila yung iba, lalaruin nila yung iba, no? Kagaya nila Subiri, medyo pagbibintangan ng konti, para sumunod lang. Kasi iba talaga ipakukulong na. No? Grabe mo mga kababayan, hindi makatarungan yung nangyayari ngayon. No? Talagang, desperado na ang nangyayari ngayon. No? Ngayon, alam natin matunog si Bongo na talagang uhulihin. Hindi natin alam, baka 1 week after ngayon, 2 weeks, iuhuli na. Dahil alam natin, dati sabi natin, si Bato, wala, hindi uhuli ng ICC yan. Nung ayan na, lumabas na yung warrant ko, no? Uhuli na si Bato. Asan si Bato ngayon? Siyempre, tatago na. No? Senator Bongo, paghanda mo na yan. No? Magtago ka na sa ICC. Huwag sa batas natin. Sa batas natin, kung may kaso ka, magparesto ka. Para batas natin Pero kalokohan batas ng ICC, ay ibang klase. Hindi, wala tayong jurisdiction diyan. Di mo maababayan, no? Sabi ko nga sa inyo matagal na tayong kumalas diyan, no? Pinagpipilitan nila talaga na hindi ba alam mo ito sa akin alam ng ICC ang kalokohan nangyayari ngayon. Alam nila, hindi ba si nanonood ng ICC sa part nila? Nanonood lang sila kay Bongo pati kay Bato. Hindi ba kayo nanonood kay Marcoleta? Pati sa mga ibang senador na pinakukulong, hindi ba kayo nagdududa ICC sa ginagawa ngayon ng itaas? Hindi kayo nagdududa, teka muna, bakit ganun? Pinakukulong lahat ng senador. Hindi ba kayo nakakalata? O alam niyo talaga ang totoo? Kasi hindi naman sila mga baguhan hindi naman sila mga bata Mga abogado rin sila, tapos matatanda na sila. No? Pag sinabing ICC, international, kumpleto sa resources, ay kumpleto sa sa research, kumpleto sa mga source, tama? Ibig sabihin, alam nyo na nangyayari sa persecute sa Pilipinas na kapag may lumalaban, ikinukulong. Hindi nyo ba naisip na si Duterte, okay, nakulong nyo. Okay, sige, granted. Hindi nyo ba naisip si Bato saka si Bongo? Hindi nyo ba naisip na kaya makukulong dahil gusto nila yung mga kalaban ipakulong talaga? Wala silang mabutas kay Bongo dito sa Pilipinas kasi alam nila nagtatrabaho talaga si Bongo na maayos. Pero ang gagawin nila para mawala si Bongo sa landas, i-ICC nila. Yung mga matitinong senador talaga, nila, hindi nyo naisip yung ICC? Alam namin na iisip niyo yan. Mawawalan lang kasi kayo ng kliyente. No? Napaka-unfair nyo. Kayong mga ICC, napaka-unfair nyo. Nyo. Talagang bias kayo. No? Ang pinakikinggan nyo lang, yung kagustuhan ng kalaban. No? Pero yung panig ng kabila, hindi nyo pinakikinggan. Naniniwala na lang kayo basta-basta. No? Sipin nyo dito sa Pilipinas, wala. Hindi ba kayo nagtataka, mga ICC? Wala silang kaso sa Pilipinas, sila Bongo. No? Sila Bato, wala silang kaso. No? Kung hindi common sense nyo, mga utak nyo dyan, common sense nyo. Hindi ba kayo nag-iisip minsan na, teka muna, bakit sila sa sariling bansa walang kaso? Hindi mo pwede ikatwiran na walang justice system sa Pilipinas. Di ba? Hindi mo pwede ikatwiran yun. Kasi kita nyo naman si Senator Marcoleta, Jinggoy, Bato, iba pang mga individual na kukulong na mabilis. So, ibig sabihin, gumagana talaga ang justice sa atin. Tama? Hindi nyo ba naisip yung mga ICC? Na yung sinasabi sa inyo ng mga kalaban, kaya pinapakulong namin niya kasi walang justice system sa amin sa Pilipinas. Naniniwala kayo doon? Alam namin, hindi.
Di ho ba? Ngayon, eto na nga, batay sa isang na si JG Guevara, may tsorya, pero bago yan. Dito muna tayo sa 18 Marines, no? Update lang tayo konti bago tayo pumunta kay Bongo, no? O eto tignan mo pinanggigipit ha. O ito, Friday na naman po. At may naamoy na naman po kami warrant of arrest na para sa aming Brave 14. Yung mga napangalanan namin na mastermind, bakit parang wala silang balang imbestigahan? May kasabihan tayo na ignorance of the law. Excuse no one, pero hindi pinapatupad ng tama ang kinakauko. Kasi nga may tinatago sila. Huwag na tayo magtanga-tangahan. May tinatago sila. Hindi po pwede mabuking. Tandaan nyo yan ha. Pag wala kang tinatago, open ka sa lahat. Tandaan mo yan. Open ka sa lahat. Lahat ng gusto ng taong bayan, yung nakakarami gagawin nila. Kahit nga hindi gusto ng bayan common sense na lang gagawin nila. Walang tinatago Iimbestigahan lahat, kakalkalin. Kaso hindi po pwede kasi may tinatago talaga silang ayaw mabuking. Tama, si Bonoan, kinanta mga senador. Wala siyang kinantang congressman. Kayo, naniniwala kayo? Naniniwala kayo? Tanong ko kayo sa sarili nyo. Si Bonoan, DPWH Secretary. May kinantang senador. Granted. Sige, naniniwala kami. Pero wala kang kinantang congressman? Imposible yan. No? Para mo sinabi na pagpunta mo sa mall, wala kang nakitang tao. Parang ganon. Parang ganito. Pumunta ako sa zoo. Ano meron sa zoo? Siyempre mga hayop. Tapos pagpunta mo sa zoo, sabi mo wala yung mga hayop. Wala mga hayop doon. Parang ganun po ang katumbas nun. Niloloko mo kami. Na alam namin, pag sabi zoo, maraming hayop na makikita, pero sabi mo wala. Parang ganun, harap-harapan ng loloko. Di ba? Ngayon, bakit Friday uhulihin na naman? Tama Bakit? Para hindi makapag-bail Kasi Sabado bukas linggo Yun ang pagkakaalam ko, hindi ko yung pagkakamali Parang ganun. Di ba? Itatapat ng Biyernes, parang pahihirapan sila weekend. Ang galing no? Para buong weekend, doon sila sa kulungan. Ang galing nga. Ewan ko lang kung pwede pa yun na mag-bail sa Antinde, no? Sige, dito tayo kay Bongo. Sabi ko sa inyo, napaka-imposible na walang kasuhang congressman. Doon na lang magtaka na kayo Okay, granted, may kakasuhang senador. Okay, sige. Take natin yan. Pero teka muna. Walang congressman kang pinangalanan kahit isa? Napakabagay na imposible talaga mangyari. Ibig sabihin, dun pa lang guilty ka na guilty ka na Wala kang kakasuhang congressman? Ibig sabihin, ang Ghost Project nasa kanya-kanyang distrito? Ibig sabihin, walang kinalaman yung congressman sa nangyaring project na yon? Samantalang yung congressman, pag yung isang blubak doon, nagreklamo yung constituent niya, naagapan kagad ng congressman. Subukan nyo sa city nyo, subukan nyo Sino malakas ang loob niyan sa city nyo, diyan sa lugar nyo? Magtayo kayo ng malaking structure diyan sa public place. Tamo, sisitayin kayo ng gobyerno. Kasi alam nila, namomonitor nila lalo mga taga City Hall, nalalaman ng congressman. Ibig nyo pala sabihin, nagka-ghost project, tinayo yan, nawala yan, wala kayong kaalam-alam? Wala kayong ginawang dyan? Insertion, mga proyekto? Huwag ninyo kami lokohin. No? Walang ganyan sa real world. No? Ito, tingnan natin si JG Guevara. Senator Bongo at Senator Robin Padilla kakasuhan para maipadala sa ICC or ibibenta daw ni Marcos. Hindi pa papadala si Bongo ngayon. Nilinawin natin Pero may mga ugong-ugong na itong darating na mga araw, may possible na tsorya na dali na si ICC si Bongo kasi niya yung impeachment niya. Kasi hindi naman po pwede na sa araw mismo ng malapit na si Sara hatulan, papadala si Bongo. Hindi. Baka mauna si Bongo. Uunahin talaga nila. Tapos si Legarda. Hindi natin alam kung anong purpose ba't lumipad ng ibang bansa. Hindi natin alam kung ano yung kagustuhan nila ng mga libiste. Pero alam natin, panggigipit ang ginagawa sa kanila ngayon. No? Hindi ko alam kung nakabalik na ng bansa. Hindi ko alam. No, pero ibang araw yan. Itong dalawang senador sa ICC.
Talaga naman talaga, no? Mukhang wala ka talagang ititira sa mga hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Talagang uubusin mo kasi bali-balita din na itong si Senator Alan Peter Cayetano, Mm. kakasuhan mo din. Si Loren Legarda, diba? Kakasuhan din. So itong dalawa naman, idinidiin naman ngayon ni Manuel Bunuan. So malamang sa malamang, bukas sa Makalawa, may kaso na naman yung mga yan. At alam naman na natin na matagal na rin nating naririnig na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC, di ba? Oo, totoo yan. Nakikipag-ugnayan pa kayo sa ICC. Titigas ng mga pagmumukha ninyo, no? Hindi kayo nahiya sa mga Pilipino, no? No? Dyan sila nahuhuli. Oo. Talagang yung ICC pa rin sila, no? Ano to mga to? Salot sa Pilipinas. Grabe po ginagawa nyo sa Pilipino po. Hindi na makatarungan. O sige, palagay natin ganito Palagay natin ang mga Duterte galit kayo. Hindi lang kayo, pati yung mga Pinklawan. Palagay natin, ito na lang. Palagay natin sa pinaka-worst. Galit kayo sa mga Duterte kasi nagawa nila yung EJK at iba pa na ayaw ninyo. Palagay natin na kahit naman ang ikabubuti ng Pilipinas, no? Pero ayaw ninyo. Hindi ba sapat na ayaw nyo sila, na masabi nyo ayaw nyo sila, o gaganti kayo sa gusto nyong paraan, kesa naman maapektuhan yung mga Pilipino, yung soberanya natin, na dyan sa ICC na yan, na pasamain mo loob ng mga Pilipino, na magkawatak-watak. Alam mo ba, Bongit, dahil sa ginagawa nyo, nagwawatak-watak ang mga Pilipino? Hindi nyo alam yon, ha? Dahil sa inyo, nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Tapos sasabihin nyo, bagong Pilipinas, kakaisa. Hindi ho. Kung gusto nyo pagkakaisa, may paghilom. Ano yung paghilom? Yung alam yung nasapatan na kayo sa paghihiganti ng ginawa ninyo sa mga Duterte, at kung alam nyo na ang taong bayan ang gusto nyo maghatol na lang, taong bayan na lang ang hatol kay Sara Duterte, pabayaan nyo na. Hindi naman kayo inaano na eh. Hindi ho ba? Nakakulong na si Tatay Digong. Talaga bang gusto nyo talagang sagad-sagarin yung mga tao? Mag-isip kayo ng bagay ba't nila ginagawa to. Hindi na paghihigantilan to eh. Pagtatakip na to. Dahil alam nila, may mabubuking talaga. Pag si Sara naupo talaga. Pero hindi pa kayo tataka, grabe, di sila napapagod, no? Na talagang ang sama, yung pagkakasama nila, masama na talaga yung ginagawa nila. Ako, isipin mo, sabi niya, taong bayan, tatrabaho. Alam nyo kayo, mga vlogger kayo, gawain talaga ng isang presidente ang magtrabaho. Ang tumulong, magbigay ng ayuda, may appearance siya doon sa lugar na yon, pagbibigay ng mga ayuda, bigas, nandoon siya, doon yung Pangulo. Ginawa yan nila, Pinoy, Marcos, Ramos, lahat ginawa yan. Yan si Marcos Jr., ginagawa talaga yan. Kay Gloria, hanggang sa lahat ng presidente, kahit sa Amerika, ginagawa yan. Hindi yung basihan para sabihin mo mahal mo Pilipinas. Hindi ho. Ang pagiging basihan na mahal mo ang Pilipinas, yung hindi mo sasaktan yung mga tao, yung lalo na yung damdamin. Ha? Siyempre, sa mo ba masasaktan yung tao? Sa damdamin naman Halimbawa, ganito. Ilan ba bumoto kay Bato? Milyon. Ilan ang bumoto kay Senator Bongo? Number 1 senador yan. 27 million, 26 million? Ibig sabihin mo ba, mula nang nagboto ng 2025, nanalo si Bongo ulit, ha? May nagawa ba si Bonggong kasalanan para ikagalit ng taong bayan? Isipin nyo, mula noong 2025 na nanalo ulit si Bongo, may nagawa ba siyang mali para sa bayan na hindi para yung mga 25 million, hindi ko alam kung 27 o 25 million. Palagay natin 25 million na bumoto. Yung 25 million na bumoto noong 2025, may nagawa ba si Senator Bongo na kasalanan para magalit yung mga yon? Wala. So, ibig sabihin na nanatili yung 25 million sa kanya. Tama? Walang dahilan para magalit. Tama? Tama, itong araw to. Pero ipapa-aresto niyo si Senator Bongo. Tsaka si Senator Robin. Si Senator Robin, ang dami. Number 1 niya sa survey ngayon eh. Magpa-survey kayo, sige. Pa-survey kayo, Sara Robin. Wag Sara Amy. Talagang mangunguna talaga si Lenny. Tsaka si Tulpo. Sara Robin mo, try nyo. Oh. Si Robin ba, number 1 senador, ngayon nasa survey. Ha? At marami talagang sumisimpatya. Sa tingin nyo, yung mga tao na yon trolls? Ha? Sabihin nyo sa Octa Research, sabihin nyo, trolls yung mga yon.
Ano ibig ko sabihin, mga kababayan, na marami nagmamahal sa kanila? Yung mga nagmamahal sa kanila, yun yung mga nasasaktan una, na kapag binabastos nyo, yung dignidad ng Pilipinas, pati yung mga senador na ipapakulong yun, lalo sila Senator Bongo, Senator Robin, pati mga kamusliman. So ano ibig ko sabihin? Yung 25 million na yon pataas, ganong karami ang pinagbubukod-bukod nyo laban sa mga iba pang mga Pilipino na nag-aaway-away. Ibig sabihin, nagkakaroon ng hindi pagkakaisa o pagkabukod-bukod ng mga Pilipino dahil sa pinagagawa ninyo. Hindi kayo nagkikreate ng paghilom. Hindi kayo naggagawa ng paraan para ang Pilipinas humilom sa ganyan. Bagkus wala kayong pakialam, ginagawa nyo lahat para ang Pilipino magkaroon ng pagkabukod-bukod. Tama? Yan ang isang mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ngayon bagsak na. Dahil una pala sa tao hindi nagkakaisa. Sa tingin mo, sino mga ibang bansa magtitiwala sa iyo o hindi tayo bubulihin sa ganyang sistema? Ito lang. Di ba nakita niyo yung China? Ano naging China? Sabi kay Gibo, pakawalan daw yung mga Pilipina, ay yung mga nahuling Chinese. Hindi ko alam kung anong kaso ng Chinese, pero kapalit, uhulihin yung mga Pilipino sa Beijing. Aarestuhin. Alam niyo yan, di ba? Bakit nagkakagano ng China ngayon? Bakit? Kasi nababalitaan nila sa Pilipinas, ang Pilipinos hindi nagkakaisa. Nag-aaway-away. Walang pagkakasundo ang mga politiko at mga Pilipinos dahil sa isang ginagawa ng mga namiminuno sa atin. Ang gagawin ng ibang bansa, ay ikaanya, nagkakagulo to eh. Sige. Di ba, minsan po nakakita kayo ng mga taong formal sa mga bisita? Ano unang naisip niyo po nakita kayo ng mga formal? Nahihiya kayo, di ba? Makikain. Subukan mo nagkakagulo yung mga yon. Di ba? Yung mga tao lalapit sa kanila para bastusin din sila. Kumbaga wala ng respeto sa kanila eh. Ganon din tayo sa ibang bansa. Nakikita ng ibang bansa, ganyan tayo. Tsaka yung mga kumpanya ngayon, kaya matataas ang bilihin, abusado kasi nakikita nila yung mga namiminuno sa atin, walang kakayahan na mag-control sa mga Pilipino na pagkaisahin. Tingnan mo yung kuryente ang taas-taas. Nako-control ba? Pagsasamantala yung ginagawa ng mga yun eh. Bakit ang taas triple ang kuryente lagi? Saan ka nakakita ang dati mong kuryente? 2,000 lang eh. Ngayon, 11,000 na. Sige nga. Walang ginagawa ang gobyerno natin. Bakit? Hindi, kasi mga Pilipino pinag-aaway-aaway niya eh. Hindi niya man literal na pinag-aaway-aaway. Na pag-aaway-aaway niya sa hindi niya sinasadya. Dahil niya sa gagawang pag-aresto sa mga senador na alam naman na walang kasalanan. Si Senator Marcoleta, ang daming bumoto. Yun ba mga kababayan, sa dami ng bumoto kay Senator Marcoleta, 15 million mahigit? Sa tingin nyo, hindi sumama loob sa inyo? Magkakabukod-bukod, magkakawatak-watak, magkakagalit. Hindi nila naisip yun. Hindi lang trabaho ang ginagampanan ng isang pinuno, tandaan nyo. Ginagampanan niya yung malasakit at yung luha ng bawat sambayan ng Pilipino, pinapahira niya. Yun ang trabaho din ng Pangulo. Hindi lang para yan mga yan, pagtrabahuan mo, paglingkuran mo, pagmalasakitan mo din ng mga Pilipino. Yun lang yun. Makailan lang inilabas din yan ni Congressman na Pulong Duterte. Tsaka talagang marami din nagsasabi at isa pa dyan si Trillanes na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC. Naku po, talagang matindi tong ginagawa ni Marcos Jr. Talagang uubusin mo Talagang uubusin mo yung mga senador na ayaw sumunod sa kagustuhan mo. Siguro, talagang inis na inis talaga si Marcos Jr., lalong-lalo na rito kay Senator Robin Padilla. Dahil talaga, halos lahat ngayon, yung mga highlights, yung mga video, talagang naipakita ni Senator Robin Padilla kung gaano siya katalino at talagang namamayagpag itong mga sagutan, mga tanong ni Senator Robin Padilla na dumidiin dito sa mga anti-Duterte. Siguro, baka sinumbong ng mga anti-Duterte na boss, hindi namin kaya si Senator Robin Padilla. Baka gawan mo naman ng paraan para manahimik yung... tingnan mo, kay Bonoan, ano sinabi kay Bonoan? Pinatutunog na may insertion yata si Robin. Na nag-request kay grabe, harap-harapan, Ang masama, naniniwala yung mga vlogger. Napakarami nila. Pati ibang tao, pinapaniwala nila sa kasinungalingan. Ang tindi ng mga to.
Naniniwala sila, mga congressman, walang insertion. Malinis lahat. Si Senator Robin Padilla na ano kami, lagi kami nasusupalpal. Tapos itong si Subiri, ginawa pang display. Bakit ginawang display? Kung matatandaan nyo, ganyan na ganyan din yung kay ano, di ba? Kay Jinggoy, kay Senator Marcoleta. Di ba? Ang mga kasabay nila doon, mga kasama nila, itong si Manuel Bunuan. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin nakakasuhan si Manuel Bunuan at itong si Romualdez. Ngayon, idinidikit dito si Subiri. Alam naman natin na si Subiri ay garapata din yan ni Marcos Jr. Puta na, pinagmumura nga, binastos nga yung tatay niya sa doon sa kasama si si Marcos Jr. Wala siyang palag. Hanggang ngayon hindi nga natin naririnig na magsalita yan about sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Hindi, alam ni Subiri ang nangyayari. Ako ito lang sa akin Hindi mga eng-eng ang mga senador natin. Mapa-opposition man, mapakalaban, mapapakampi, mapapingklawan, alam nila ang totoong nangyayari. Ang masama, nagbubulag-bulagan sila. Sabi ko, di ba dalawa lang yan? Kaya hindi nangingialam ang senador. Nagbubulag-bulagan sila kasi ayaw nilang makulong, ayaw nilang madamay. Pangalawa, kasabwat sila. O kaya yung kamag-anak nila, kasangkot sa maleta. Katulad ng isang kapatid dyan ng isang senador na binanggit ng 18 Marines. Alam niyo na kung sino yun, si Erich. Di ba? Kaya sila hindi lumalaban ngayon. Maaring possible na ganun. Di ba? Kaya ang papel ni Subiri dyan mala Romualdez at Bunuan lang. Kunwari, sinasabay na para lang may ipakita sa taong bayan na hindi lang mga ang kinakasuhan ko kundi pati rin sila Hindi ka ba nahihiya niyan Senator Subiri? Kung sakaling kasama ka sa script nila na booking na ngayon hindi ka ba na-alarma, Subiri, na gagamitin pangalan mo para sabihin, uy, palalabasin namin kung ano kasama ka May ganun ba? O hindi mo alam na ginagamit na pangalan mo, tapos para palitawin na kunwari kakampi nyo, kinakasuhan din kahit papano. Tingnan mo si Senator Robin Padilla, si Senator Bong Revilla. Asa na ba ngayon? Sige nga. Overall, sino mga nakakulong, sino kinakasuhan? Di yung mga kalaban. Ano to? Coincidence na naman to? Pwede na ba ito maitala sa Guinness Record? Pwede na ba ito maitala sa kasaysayan ng buong mundo na may isang grupo o mga partido na kung saan ay nakulong lahat sabay-sabay sa magkakampi-kampi. Pwede na ba maitala to? First time in a history na pinakulong lahat ng kalaban. Pwede na ba ilagay ito sa mga Guinness Record? Pwede na? Kasi ang nilalagay sa mga Guinness Record, pati yung mga replays, believe it or not Nanonood kayo ng believe it or not? Nanonood kayo? Ando dun yung mga pambihirang paniniwala na hindi mo na kayang paniwalaan. Kaya nga maniwala kayo sa hindi Nalalagay din yung mga pangalan nila sa Guinness Record. Yung mga kung saan, yung mga nagawa, nangyari, hindi ka pa di paniwala. So, pwede ilagay ito sa Guinness Record Ito nangyayari ngayon Mga kalaban at hindi kaalyado, nakulong lahat sabay-sabay. Ito ba ay coincidence? Di ba? Parang ganun Tanong, hanggang ngayon, asa na ba si Romualdez? At hanggang ngayon, wala pa rin kaso. Hindi pa rin nakukulong si Romualdez. Nakakulong na si Jinggoy at Marcoleta, si Bunuan at Martin Romualdez, malaya pa rin. Pat si Joel Villanueva nga, di ba? Asa na si Joel Villanueva? Dati sabi ni Boying Remulla, hinug na daw. Naging hilaw ulit. So, ganyang katindi, ganyang kalupit ang nangyayaring sistema ngayon. Na kapag hindi ka talaga sumunod sa kagustuhan ng Administrasyong Marcos at isa ka sa nakikita nilang tinik sa lalamunan nila, yari ka. Ang masaklap pa dito, alam naman na natin na wala nang koneksyon ng ICC sa bansang Pilipinas at ipinapatigil na nga ni Donald Trump na sumuporta dyan sa hayop na ICC na yan. Pero yung presidente natin gustong-gusto pa rin na dumikit sa ICC. Tanungin mo sila, BBM, gusto ba pareso sila Bongo? Tatanggi sila. Samantalang si Antichrist, umamin na. Diba sa net 25 binulgar siya? Umamin na yan na talaga sila nagpapareso kay Bato. Ganyan yung mga, wala silang kinalaman sa impeachment pero may kinalaman sila. Ayaw nila sa ICC pero gusto nila.
Kita niyo mga kababayan, kita niyo pa tayo pinapaikot ng mga to. Walang kinalaman sa papapakulong ng senador. Maniwala ba kayo? Walang kinalaman sila? Kayo naman. Lahat na lang wala silang kinalaman. Kapag ikasisira nila. Kapag pag sila ang responsable dapat sa bagay na yan, wala silang kinalaman. Mo presidente ka, wala kang kinalaman? Ano ka? Halimbawa, ikaw mayor ka sa lungsod ng halimbawa sa isang lungsod, no, mayor ka. Kapag ba lungsod mo marami na nangyayaring kalokohan sa lungsod mo sino una sisisihin? Yung barangay chairman o yung mayor? Siyempre yung mayor. Ano sasabihin? Alam ba ng mayor to nangyayari ngayon? Halimbawa, sa lugar mo, meron laging nakawan. Doon sa lugar na yun, iisa lagi nakawan. Hindi maagap-agapan. Sino kikilos? Siyempre ang mga kapulisan. Pero sino papapa-implement? Ang mayor. Dito nga sa lugar namin kung saan meron kung saan yung baha, may na-aksidente lagi sa baha. Doon kasi may manhole doon na butas. Matagal na nangyari sa amin yon. Pag baha, syempre hindi mo alam na may manhole. Tama? Hindi naman kasya tao pero nahuhulog yung paa nila pag sila ay naglalakad. Marami na aksidente doon pag baha. Ganyan kakapal yung baha. Siyempre hindi mo makikita pag may kanal Tama? Marami na asugatan doon na aksidente. Kumilos kagad yung mayor Imagine maliit na kanal lang yun pero kumilos yung mayor. Alam ng mayor. Anong ginawa ng mayor? Ikaan niya, gawa na ng paraan yan. Ganito gawin niya para wala namang aksidente. Maliit na bagay lang yun ang napansin ng mayor Ito pa kaya malaking bagay sa isang problema sa bansa, hindi alam ng presidente? Kayo naman. O so, ibig sabihin, anong klaseng presidente yun? Easy. At ang pinakamalupit pa dito kay Bunuan, tayo na, yung mga BBM senators na itinuturo ng 18 Brave Marine at nila Saldico at yung mga congressman, ni isa walang itinuro doon si Manuel Bunuan. Meron yung kay Subiri, pero yung kay Subiri medyo tingin ko doon display lang yun Pero yung mga BBM senators, yung mga congressman na mga itinuturo nila Saldico at 18 ex-Marine, ni isa walang itinuro si Bunuan. Kapag halataan ka, Napaghalatan talaga. Ito kung hindi dapat halata, ganito kung may tinuro siyang senador at may tinuro siyang congressman, okay, kapani-paniwala. Pero hindi, senador lang tinuro niya bakit ba't niya tinuro ang congressman? Bakit niya tinuro? Kasi pag tinuro siya ng congressman, yung congressman na yun, kakanta yun. Pag kumanta yung congressman na yun, ikakanta ng isa. Pag yung isa kumanta, ikakanta ng isa. Magkakantahan na yan, magkakabuking niya kung sino mastermind. Kaya walang congressman na gigipitin, tandaan nyo. Walang congressman na magigipit. Ang gigipitin lang yung senador na walang kinalaman para wala maikanta. Yung walang kinalaman sa kaso para wala maikanta. Ano ikakanta ni Revilla? Ano ikakanta ni Jinggoy? Ano alam niya dyan? Subukan nyo magkaso ng isang congressman na identify na maleta. Tayo, ikakanta niya lahat yan kung sino mastermind. Kaso hindi nila gagawin yun. Bunuan na paghahalataan si Bunuan na sundin lamang ang script na ibinigay sa kanya. Siyempre, ang nasa script, si Robin Padilla, Bongo, Cayetano, Legarda lang, di ba? So, hindi pwedeng idamay yung mga BBM senators. Kapag dinamay yung mga BBM senators, mawawalan ng mga boboto. Hindi pwede idama yung mga BBM senators. Pati yung mga congressman, BBM congressman. Kasi nga, mapipilitan silang kumanta. Kaya hindi pwede idamay. Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kahit yung ginagawang panggigipit ngayon sa mga senador na hindi kayang kontrolin ng administrasyon, alam naman na natin na dahil din yan sa impeachment, nga naman para mabawasan na talagang ma-impeach na si VP Sara Duterte. Pero ito yung pinakatanong dyan. Hahayaan ba ng mga kapatid nating mga Muslim na ganito ang gawin kay Senator Robin Padilla? Sa tingin ko, hindi pa babayaan yan. Si Robin pa. Kay Robin na lang wag na natin idamay muna mga Muslim. Kay Robin na lang Hindi papaisa yan sa kanila.
Diba? Yan ang isa sa mga pinakatanong dyan. Kapag eto, hinayaan pa ng mga kapatid nating mga kamusliman na gipitin etong sila Senator Bongo, Senator Robin Padilla, parang sinabi na nila na talagang pumapabor din sila sa nangyayaring korupsyon at panggigipit at pang-aabuso sa kapangyarihan ni Marcos Jr. ngayon. Hindi ko naman hinihikayat yung mga kapatid nating mga Muslim diyan na lumaban sa administrasyong Marcos. Pero grabe kasi ito. Una-una, wala namang pinapakitang dokumento, wala namang pinapakitang ebidensya si Manuel Bunuan. Tapos ganito yung gagawin niya na magtuturo siya. Katulad na lang nung kay Alcantara, Bernardo at kay Hernandez, di ba? Pinagtuturo lang sila, sila former Senator Bong Revilla. Yung doon lang kay Bernardo pinagtuturo niya, ang pinagtuturo niya biruin mo mga USEC secretary sila. Ang pinagtuturo nila puro senador. Samantalang si Saldico at yung mga sila Diskaya, contractor na yun si Diskaya, hindi para mag-invento. Contractor yon, alam niya. Si Diskaya, yung anak niya may sakit. Alam niyo yan. May mga karamdaman din. Saka malilit pa yung anak nila. Hindi basta umiyak nga sila di ba? Hindi ko kinakampihan ang Diskaya dito Pero tignan niyo yung sitwasyon, yung damdamin. Hindi papayag ang Diskaya na hindi nila aminin yung kahit katotohanan man lang para ikakulong nila yung pamilya nila magkawatak-watak. Sasabihin nila ang katotohanan. Sinabi niya nila ang katotohanan Di ba? 25% kanino? Sa mga congressman na pinangalanan. Contractor yun Talagang hindi contractor. Contractor. Talagang sila yung mga bagaman may kapabayaan, may kakulangan, may kaso, pero porkit ba may kaso na sila, hindi mo na paniniwalaan yung mga sinabi nila? No. Hindi nagsisinungaling ang Diskaya sa parting yon. 'Di ba? Kaso anong ginawa ninyo? Yung mga sekretary nagtuturo. Si kagaya ni Bonoan ang tinuturo mga senador. Walang tinuturong congressman. Halatang-halata kayo. Halatang-halata kayo. Doon pa lang sa sinasabi nyo na walang congressman na kasalanan. Kasi ganun ang paniniwala doon Pag ang senador, pag ikaw sekretary ng DPWH, wala kang tinurong congressman, ang paniniwala namin, walang kasalanan ng mga congressman. Tama? So, ibig sabihin, imposible yun. Wala man lang isang congressman na may kasalanan? Sige nga, kanilang distrito may ghost project? Kayo naman. Sige nga. Diba? Gesyo, ganito, ganyan. Tapos sabi ni Auntie Claire, hanap mo ebidensya, mag-file kayo ng kaso. Paano maghahanap ng ebidensya? Wala nga, ni investigasyon niya, wala. Sa tingin mo, may ebidensya makukuha kung walang investigasyon? Kayo, halimbawa ganito, may nakawan sa bahay, may gurguran. Pwede ba sabihin na, wag niyo papasukin yung bahay na yan, kailangan ebidensya muna na katunayan na may ginurgur yan. Ganun ba yon? Anong kailangan para mapatunayan na may ginurgur siya? Iimbestigahan. Sa pag-iimbestigahan, doon yung pagpi-fingerprint. Yung kukunin yung fingerprint, ano ba tawag doon? Kukunin yung fingerprint sa mga bagay? Fingerprint ba yon? Kukunin yung fingerprint. Papasukin yung bahay, aalamin kung ano yung mga kinuha. Investigasyon aalamin may kutsilyo ba, may ginamit bang patalim, mare-recover ba doon yung mga ginamit na kontrabando. Ebidensya kukuha ka kasi sa pamamagitan ng imbestiga ayaw nila mag-imbestiga, paano makakakuha ng ebidensya? Tapos sabihin mo, asan ang ebidensya nyo? Niloloko mo ba kami? Di ba? So ganito. So wala namang pinapakitang dokumento at ebidensya, puro lang salita. Ang masakla pa dito, mga banateros, ay kung sino pa yung talagang maituturing isa sa mga matatawag na katawan ng ahas sa nangyayaring korupsyon ngayon, sila pa yung nagiging state witness. At kung sino yung ituro nila kahit walang sapat na ebidensya, anak ng teting, pinapaniwalaan at talagang sinasang-ayunan ng gobyerno at ng ombudsman.
Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla at Senator Bongo, mukhang mauunahan nyo pa si Martin Romualdez na makulong. Grabe, no? Tatlo yan, tatlo. Ako, ito, chorya ko itong darating ng mga araw, linggo, hindi ko siya sabi na si Bongo aaresto ng ICC. Yun ay palagay lang natin yun. Pero natitiyak natin itong mga darating na linggo. Tatlo maaaresto dyan. Possible. Yes, tara nga si Bongo na nga, si Robin, si Ligarda sana, kaso si Ligarda, syempre, medyo naging mautak, wala ngayon sa Pilipinas. Kung nararamdaman nila na aarestuin na sila, hindi na uuwi mo na yun. Bagay lang talaga hindi mo na umuwi. Kasi alam nila nangyayari ngayon No? May 1 billion daw si Cayetano Siblings Cayetano siblings. Kasama si Pia doon. Balita ngayon yan. Cayetano, may 1 billion daw. Tindi, no? So, kasama pala si Pia sa makukulong. Pia Cayetano, Alan Cayetano, Robin Padilla, Bongo. Ligarda, hindi nila pwede makulong. Wala sa ibang bansa 4 ang senador ang makukulong. Na ipakukulong nila. Grabe, no? Nakita niyo, may balita ngayon, putok to, trending to ngayon. 1 billion daw ang naging kurakot yata, parang gano'n, pinatutunog. Hindi ko sinabing kurakot, pero parang pinatutunog na Cayetano sibling. Ibig sabihin, si Pia ang tinatarget saka si Alan Cayetano. Alam niyo yan. Grabe, no? Tindi, no? Kung makapag-invento, no? Grabe sila, tindi talaga, mga kababayan. Okay, nandito lang po tayo. Salamat sa iyo, JG Guevara. No? Sa mga senator, maghintay lang kayo. Darating din po ang tamang oras na sila naman ang mapaparusahan at sila ikukulong natin. Iuhoyo natin yung mga yan. No? Na sa katwiran dapat sa due process, hindi pambibintang. No? Okay, salamat po sa inyong lahat.